Dalawang taong may hawak na lubid, nagtagpo sa iisang puno, hindi para magsimula ng bagong kwento, kundi para tapusin ang sarili nilang buhay. Pero ang tanong ay, ano ang nangyari nang magkita sila? Pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa dulo. Noong gabing iyon, walang bituin sa langit. Parang kahit ang mundo mismo ay naalam na may dalawang taong malapit ng sumuko. Si Enzo, isang working student na nagtatrabaho bilang construction worker tuwing umaga at nagiging engineering student tuwing gabi, ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang maliit na boarding house malapit sa universidad. Hawak niya ang kanyang cellphone na parang hawak niya ang huling bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Isang mensahe lang ang laman, isang mensahe ng pagpapaalam mula sa babaeng sobra niyang minahal. Si Clara, ang babaeng 5 taon niyang inibig, inalagan at pinagsikapan. Ang dahilan ng pag-alis niya ay simple lang at malinaw na malinaw. Mahirap si Enzo, hindi sigurado ang kinabukasan niya, at hindi raw iyon sapat para sa hinahanap niyang buhay. Walang kasunod na paliwanag, walang sorry na totoong galing sa puso. Basta mensahe lang at pagkatapos ay katahimikan. Napaluha si Enzo nang hindi niya napigilan. Hindi siya ang uri ng lalaking madaling umiyak, pero ngayong gabing iyon ay parang bumagsak ang lahat ng pinagtibay niya sa loob ng maraming taon. Bakit, Clara? Bakit mo nagawa sa akin ang ganito? Binigay ko sa iyo ang lahat, ang oras ko, ang pagod ko, ang puso ko. Pero hindi pala yun sapat, hindi pala ako sapat. Halos pabulong na lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi habang nagpapatulo ang luha niya sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Ilang sandali lang ay tahimik na niyang inilagay ang cellphone sa bulsa. Isinukbit ang kanyang lumang backpack na puno ng gasgas at lumang tahi. Lumabas siya ng kwarto nang hindi nagpapaalam sa kanyang landlady. Naiwan ang ilaw na nakabukas. Parang wala na siyang pakialam sa kahit anong bagay. Parang wala na ring dahilan para mag-ingat pa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malaking bahay na puno ng mahal na muebles pero hungkag sa tunay na init, may isang babaeng nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Si Reyna Villanueva. Mayaman, maganda, may pangalan at may angkin na tagumpay sa mundo ng negosyo. Pero sa gabing iyon ay parang wala siyang katumbas na halaga. Kaninang, hapon pa, ay malinaw sa isip niya ang itsura ng lalaking minahal niya habang sinasabi sa kanya ang mga salitang hindi niya akalaing maririnig. Sinabi ni Marco na hindi na siya masaya sa kanya, na gusto nito ang mas exciting. Hindi na nagtanong si Reyna kung sino ang ibig sabihin yon. Hindi na niya kailangan pang malaman. Sapat na ang maulap na pagkakataong naunawaan niya na pinalit siya. At ang pinakamasakit ay hindi pinalit sa isang babaeng mas maganda o mas matagumpay, kundi sa isang babaeng wala ni kaunting dignidad na ipinakita sa kanya ng harapan. Para akong niliit ng ginawa mo, Marco. Minahal kita ng totoong pagmamahal, pero hindi pa rin iyon sapat para sa iyo. Halos sa sarili na niya nagsalita si Reyna habang nakaupo sa dilim ng kanyang kwarto. Puno ng luha ang mata niya, pero parang naubusan na ng luha ang kanyang katawan sa maghapon na pag-iyak. Namamanhid na siya, at sa kabila ng lahat ng yaman at seguridad na hawak ng kanyang pamilya, ay ramdam niya na walang silbi ang lahat ng iyon kung ang sarili mo mismo ay hindi na naniniwala na sapat ka. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Hindi sinabihan ng driver, hindi sinabihan ng sinuman. Dahan-dahan siyang nagmaneho palabas ng kanilang subdivision. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaan sa gilid ng kanyang paningin, pero hindi niya sila talaga nakikita. Nagmamaneho siya ng walang destinasyon. Alam lang niya na kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang huminga sa isang lugar na walang makakakilala sa kanya. Walang magtatanong. Walang hahatulan.
At parang may humihila sa kanya na hindi niya mapaliwanag ng salita. Napunta siya sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Isang maluwag na daan papasok sa isang tahimik na gubat na halos hindi na dinadaanan ng tao. Doon din napunta si Enzo, hindi dahil nagkasundo sila, hindi dahil may nagturo sa kanila, kundi parang iyon ang likas na destinasyon ng dalawang pusong ubod na ng pagod sa pagdadala ng bigat. Huminto si Enzo sa ilalim ng isang malaking puno. Mataas, matibay at tahimik. Tumingin siya paitaas sa mga sanga na halos hindi makita sa kadiliman. Huminga siya ng malalim. Bulong niya sa sarili niya, hindi na siguro. Pero bago pa man siya makalapit ng isang hakbang, ay biglang may sumigaw mula sa likod niya. Hoy! Napalingon siya. Isang babae ang nakatayo. Naka-heels, naka-designer dress, at halatang wala sa lugar sa gitna ng gubat na iyon. Ano ka ba? Ano bang ginagawa mo dito? Akin ang puno na iyan. Napakunot ang noo ni Enzo. Ha? Ano? Kailan pa nagkaroon ng may-ari ang puno? Miss Gubat ito, pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Walang sino mang nagmamay-ari ng kahit isang puno dito. Napataas ng boses ni Enzo at napatigil naman si Reina. Anong soul? Ano naman kung ikaw ang nauna? Pati ba naman sa pagpapakamatay ay may kaagaw pa rin ako? Hanggang dito ba naman ay hindi ko pa rin masusolo ang isang bagay? Ano bang kasalanan ko sa Diyos kung bakit ako laging pinaparusahan ng ganito? Reklamo ni Enzo na halatang ubos na ang pasensya. Napasaklaw ng kamay si Reina sa bibig niya dahil napanganga siya sa narinig. Ilang segundo lang na katahimikan bago dahan-dahan ay nagsalita si Reina. Grabe ka naman! Natatawang may luha sa mata niya habang sinasabi iyon. Sa lahat ng araw, sa lahat ng puno sa buong gubat na ito, dito pa talaga. Kahit sa ganito ay may kahati pa rin pala ako. Napaupo si Enzo sa damuhan. Bigla siyang nakaramdam ng pagod na hindi galing sa katawan, kundi sa lahat ng pinagsabay na emosyon. Tumingin siya kay Reina nang may pag-aalangan. Magpapakamatay ka rin ba? Tanong niya na tila bigla nang natauhan ang sarili. Napayuko si Reina at napaluha. Parang biglang bumalik ang lahat ng sakit na sandali lang ay naging manhid. Oo, pero ang saklap talaga. Dahil lang hanggang sa puno na pagbibigtihan ko ay may kaagaw pa rin ako. Kailan ko ba masusolo ang isang bagay na gusto ko? Bakit palagi may kahati ako? Umiiyak na sinabi ni Reina iyon at kahit si Enzo, na ilang minuto lang ang nakakilala sa babaeng ito, ay nakaramdam ng isang kakaibang awa. Hindi yung awa na nakakababa. Yung awa na galing sa pag-unawa. Kung gusto mo, sayo na ang puno. Hahanap na lang ako ng iba. Marami pa namang puno dito. Napatawa at napailing si Reina. Hindi, huwag na. Nakakatamad na. Nagkatinginan sila at sa gitna ng lahat ng bigat na dala nila ay sabay silang natawa. Hindi ito maingay na tawa. Hindi rin ito masayang tawa. Ito ay tawa ng dalawang taong sabay na natuklasan na kakaiba ang sitwasyon nila. At sa kakaiba ng sitwasyon ay may bahid ng katotohanan na parang nagpapaliwanag ng isang bagay na hindi pa nila nauunawaan noon. Steph, pakilala ng babae matapos ang ilang sandaling katahimikan. Iniabot niya ang kamay niya. Enzo, sumagot siya at niyakap din ang kamay nito para sa isang maikling handshake. Broken ka rin? Seryosong tanong ni Reina. Oo eh. Unfortunately. Napahugot naman ng malalim na hininga si Reina. Pareho pala tayo. Malungkot na sinabi niya iyon sabay iling. So hindi na lang natin ituloy na pangiti si Enzo kahit pagod. Totoo ang ngiti kahit mahina lang. Hindi na muna siguro ngayon. Sabay silang nagtinginan at hindi nagtagal ay napatawa na naman sila sa kanilang sarili. Hindi sila umuwi agad pagkatapos noon. Hindi dahil may plano sila o may napagkasunduan, kundi dahil pareho silang walang gustong balikan sa oras na iyon. Naupo sila sa ilalim ng puno na pinagtawanan nila.
magkalayo ng kaunti. Pareho nakatingin sa lupa at parang may gustong sabihin ang bawat isa pero hindi pa alam kung paano sisimulan. May mga sandaling tahimik lang sila. May mga sandaling ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga kuliglig sa paligid at ang banayad na ihip ng hangin. Hindi ka mukhang sanay sa ganito. Biglang sabi ni Enzo na tinutukoy ang kagubatan sa paligid nila. Napatingin si Reyna sa kanyang mga heels na bahagyang lumubog sa malambot na lupa. Paano mo nasabi? Halata ba? Ngumiti si Enzo ng bahagya. Medyo. Hindi na na-offend si Reyna. Sa halip ay huminga siya ng malalim at tumingin sa kadiliman ng mga puno sa harap nila. First time kong pumasok sa gubat. First time ko ring umabot sa ganito. Hindi na nagtanong si Enzo kung anong ibig sabihin ng ganito. Alam na niya. Tumayo siya at tinanggal ang kanyang backpack at inilapag sa tabi niya. May tubig ako. Gusto mo? Nagulat si Reyna at tumingin sa kanya. Hindi ka ba natatakot na baka may sakit ako na nakakahawa? Napatawa si Enzo. Isang malaking tawa na totoo at walang pinigil. Hindi nga ako takot mamatay eh. Okay lang iyon. At least kung mamamatay man ako sa sakit, hindi ko nakasalanan. Hindi na siguro ako mapaparusahan ng Diyos noon, di ba? Natatawang sumagot si Reyna. Sira ulo ka pala eh. Pero tama ka. Kasi kung natuloy ang plano nating dalawa ngayong gabi, sigurado ako hindi tayo mapapasok sa langit. Siguradong magkikita pa rin tayo sa impyerno nga lang. Pareho silang napatawa doon. Mas matagal na tawa. Mas malaya. At sa tawang iyon ay parang may maliit na bagay na nagsimulang gumalaw sa pagitan nila. Hindi pa ito pagmamahal. Hindi pa ito kahit anong klase ng romantikong pakiramdam. Ito ay ang simpleng pagkilala ng isang pusong nasugatan sa isa pang pusong kapareho ng pinagdaanan. Tama ka. Kaya siguro tayo nagtagpo para maisip nating mali ang iniisip nating gawin. Napaisip si Reyna sa sinabi ni Enzo. Dahan-dahan siyang tumango at tinanggap ang bote ng tubig at uminom. Matagal na oras ang lumipas bago muling nagsalita si Reyna. Enzo, seryoso ka ba talaga? Kung wala ako dito ngayong gabi, magpapakamatay ka talaga? Seryosong tanong ni Reyna na hindi tumitingin sa kanya. Oo. Pero bakit parang okay ka lang ngayon? Umiling si Enzo. Hindi ako okay. Pero hindi rin ako sigurado kung gusto ko pa. Napatingin sa kanya si Reyna sa unang pagkakataon ng matagal. Kita niya ang pagod sa mga mata nito. Hindi yung pagod na kulang sa tulog. Yung pagod na galing sa matagal na pagdadala ng bigat na hindi dapat dalhin ng iisang tao. Pareho pala tayo. Mahinang bulong ni Reyna na parang sinasabi niya iyon hindi lang kay Enzo kundi sa sarili niya rin. Kinabukasan ay nagkita ulit sila sa parehong lugar. Hindi dahil nag-usap sila bago maghiwalay. Hindi dahil nagkasundo silang bumalik. Kundi dahil pareho silang bumalik na parang may hindi pa tapos sa lugar na iyon. Pareho silang nagulat nang makita ang isa't isa. Si Enzo na galing sa night shift ay may dala pang hard hat na nakabitin sa bag niya. Si Reyna naman ay hindi na naka-heels ngayon. Naka-flat shoes na siya at mas casual ang damit. Parang ibang tao na haharapin ng isang bagay na hindi pa niya handa nun. Enzo, anong ginagawa mo dito? Nagpapakamatay ka ulit? Nagtatakang tanong ni Reyna pero may halong ngiti. Ano? Baliw? Hindi. Wala lang. Parang gusto ko lang ulit pumunta dito. Para kasing dito ako nakahanap ng kapayapaan sa isip ko eh. Mabuti naman. Pero kung sakaling magpapakamatay ka ulit, hindi ko nahahayaan. Bakit mo naman ako pipigilan? Dahil gusto pa kita makita ulit. Nabigla si Reyna sa sinabi ng binata. Nanlaki ang mata niya ng bahagya at hindi agad nakasagot. At bakit mo naman ako gustong makita ulit ha? Dahil gusto kitang mas makilala pa. Parang biglang dumampi ang kaba sa dibdib ni Reyna at dama niya ang pamumula ng kanyang pisngi na kahit ang malamig na hangin ng umaga ay hindi mapigilan. Baliw ka.
Natatawang sinabi niya iyon sabay iwas ng tingin. Lihim namang natuwa si Enzo. Napansin niya na hindi siya nakaalis ngayon Tama, lesson learned. Sagot ni Reyna sabay turo sa kanyang flat shoes. Ikaw naman mukhang mas pagod. Galing night shift ka ba? Tumango si Enzo. Night shift tapos pasok pa sa klase mamaya. Working student ka pala. Oo. Kailangan Ikaw wala lang? May negosyo naman kasi ang pamilya namin. So bakit ka nandito ulit? Ayoko muna sa bahay. Gusto ko muna dito. Hindi na siya tinanong pa ni Enzo kung bakit at doon natuwa si Reyna. Doon sila nagsimula. Walang label. Walang kahulugan. Basta nagkikita lang sila sa lugar na yon na parang lihim nilang mundo na walang ibang nakakaalam. Hindi sila araw-araw nagkikita, hindi rin palaging mahaba ang kanilang usapan. Minsan ay kapilang nadala ni Reyna na dalawa na parang alam na niyang darating si Enzo. Minsan ay tahimik lang silang magkatabi at may kanya-kanyang iniisip habang ang paligid ay tahimik at ang mga ibon sa umaga ay ang tanging gumagalaw. May mga gabing si Reyna ang nagsasalita tungkol sa bigat ng inaasahan sa kanya ng lahat. Tungkol sa pakiramdam na kahit anong yaman mo ay kulang pa rin kung wala kang taong tunay na nakakakita sa iyo bilang ikaw at hindi bilang apelyido mo. May mga gabing si Enzo naman ang nagkukwento tungkol sa hiya at sa pangarap. Tungkol sa takot na baka kahit anong sikap niya ay hindi pa rin siya pipiliin ng taong pipiliin niya. Hindi sila nagko-comfort ng pilit. Hindi sila nagsasabi ng, okay ka lang ba o kaya mo yan? Basta nandyan lang sila para sa isa't isa. At unti-unti ay hindi na sila pumupunta para tumakas sa sakit. Pumupunta na sila dahil hinahanap na nila ang isa't isa. Isang gabi ay inabutan ni Reyna si Enzo sa isang maliit na cafe malapit sa campus. Nakakunot ang noo nito at puno ng sulat ang papel sa harap niya. Exam? Tanong ni Reyna. Midterms? Structural design? Sagot ni Enzo nang hindi tumitingin. Umupo si Reyna sa tapat niya. Tahimik muna. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita ulit. Pwede ba kitang istorbuhin kahit sandali lang? Depende. Gusto mo bang mapahinga? Napabuntong hininga si Enzo. Gusto ko rin. Bakit? Gusto ko lang sanang makasama ka kahit ilang oras, kahit saan lang. Gusto ko lang tumakas muna sa mundo, yung wala munang iniisipan. Nagkibit balikat si Enzo at dahan-dahan ay inilagay ang kanyang mga gamit sa backpack. Tumayo sila at naglakad ng walang direksyon sa gabi. Bumili sila ng taho sa isang matandang mamamalengke sa gilid ng kalsada at naupo sa bangketa. Alam mo, nung una kitang nakita sa gubat, akala ko talaga masungit ka Sabi ni Reyna habang hinahalo ang kanyang taho. Talaga? Bakit naman? Mukha ka kasing galit sa mundo. Napangiti si Enzo. Ganun ka rin naman. Hindi no? Parang gusto mong sigawan at awayan ng puno Sabay tawang sinabi ni Enzo iyon at napatuwa si Reyna. Yung tawang bigla at malaya. Doon unang napansin ni Enzo na maganda pala ang tawa niya. Hindi pilit, hindi maingay, pero may dating na tumatagos sa dibdib. At doon din niya biglang naisip na matagal na pala siyang hindi nag-iisip sa kanyang ex kapag kasama si Reyna. Makalipas ang ilang araw ay may babaeng kaklase si Enzo na biglang umupo sa tabi nila sa cafe. Madaldal, masiyahin at halatang komportable kay Enzo. Kaibigan mo? Tanong ni Reyna nang umalis na ang babae. Kaklase lang. Close kayo? Hindi masyado. Tumango si Reyna at hindi na nagtanong pa. Pero buong gabi ay tahimik siya at hindi tulad ng dati. Napansin ito ni Enzo. May problema ba? Tanong niya bago sila maghiwalay. Umiling si Reyna. Wala naman. Hindi siya naniwala pero hindi rin siya nagpumilit. Kinagabihan ay nag-text si Reyna. Sorry kanina, bad mood lang. Matagal bago sumagot si Enzo. Okay lang. Pwede mo namang sabihin kung may problema. May ilang segundo bago dumating ang reply. Hindi ko pa alam kung ano yun At doon siya natahimik. At doon din nagsimulang magtanong si Enzo sa sarili niya
kung bakit ang simpleng katahimikan ni Reyna ay may kakaibang epekto sa kanya. Bakit parang may kulang kapag malayo siya? Bakit parang mas magaan ang bawat araw kapag naririnig niya ang boses nito? Isang gabi matapos ang matagal na katahimikan ay tumawag si Reyna. Pwede ba kita makita? Mahinang tanong niya na may kakaibang lungkot sa tinig. Nasan ka? Mabilis na sagot ni Enzo at sa simpleng sagot na iyon ay parang may nabuo ulit sa pagitan nila na sandali lang ay nagsimulang gumuho. Nagkita sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa gilid ng gubat na iyon na naging saksi sa pinakamapanganib na gabi ng kanilang buhay, hindi na sila pumasok sa loob. Hindi na nila kailangan. Sapat na ang lugar na iyon para iparamdam sa kanila ang lahat ng nakaraan at lahat ng posibleng mangyari. Okay ka lang, Reyna? May problema ba? Tahimik si Reyna at seryosong nakatingin sa mga puno na tila may malalim na iniisip. Dahan-dahan siyang nagsalita. Na-realize ko lang na hindi ko kailangang tumakas palagi. Natamaan si Enzo sa sinabi. Parang tinamaan siya sa dibdib ng isang bagay na malambot pero mabigat. At na-realize ko rin na may mga taong hindi umaalis kahit itaboy mo pa. Doon siya tumingin kay Enzo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon ay pareho nilang naunawaan ang isang bagay na matagal na nilang iniiwasan. Hindi pa rin sila umaamin. Pero alam na nila, hindi na lang ito pagkakaibigan. Kahit pareho pa rin silang takot na tulad ng gabi na nagkita sila sa ilalim ng puno. Hindi nila napag-usapan kung kailan sila bumalik sa dati. Walang sorry, walang kasunduan, walang mahabang talakayan. Basta isang araw ay magkasabay na silang nagkakape. Parang walang lamat, parang walang takot. Pero alam nilang may nagbago na. Mas maingat na ang tingin, mas mahaba ang katahimikan. At mas mabigat ang bawat salitang binibigkas dahil alam nilang may kahulugan na ang bawat isa. Isang hapon ay inabutan ni Reyna si Enzo sa library. Nakatungo, seryoso at puno ng sticky notes ang libro sa harap niya. Finals na. Sagot ni Enzo ng mahinang boses. Malapit na maging engineer si Enzo. Wow, bagay na bagay sa'yo. Napatingin si Enzo sa kanya. Huwag mo muna akong tawaging ganyan. Hindi pa. Pero magiging ganun ka rin very soon. Proud na proud ako sa'yo, Enzo. Kinaya mo. Congratulations, masaya akong masaya para sa'yo. Sabi ni Reyna at ang tono niya ay hindi nagbibigay ng duda. Parang hindi ito posibilidad. Parang pangako. Pagkatapos noon ay may mga gabing sabay silang naglalakad pa uwi. Hindi magkahawak ng kamay. Hindi rin magkalayo. Pero dama ang presensya ng isa't isa sa bawat hakbang. Enzo, biglang sabi ni Reyna na halos pabulong. Kapag naging okay na tayo, aalis ka ba? Napahinto si Enzo sa paglalakad. Baka naman ako ang aalis kapag hindi na tayo broken. Sagot ni Reyna na halos pabulong din. Kapag hindi mo na ako kailangan, tumingin si Enzo sa kanya ng matagal. Reyna, hindi kita kailangan dahil broken ako. Napalingon si Reyna. Bakit naman? Dahil gusto kita makasama. Walang sumagot. Pero sa pagitan nila ay may nabuong isang bagay na hindi na kayang baliwalain pa ng sino man sa kanila. Dumating ang araw na napagod si Reyna sa kakaiwas sa sarili niyang nararamdaman. Magkasama silang kumakain ng lugaw sa gilid ng kalsada kahit maulan. Sapat ang malaking payong para hindi sila mabasa. Pareho silang tahimik at pareho silang pagod. Alam mo ba? Sabi ni Reyna na hindi tumitingin sa kanya. Minsan pakiramdam ko tayo na, pero wala namang nagsabi. Humigpit ang hawak ni Enzo sa kanyang kutsara. Ganun ba yun? Oo, sagot ni Reyna agad. Pero natatakot akong umasa. Natahimik si Enzo ng matagal. Hininga niya ang malamig na hangin ng gabi. At sa katahimikang iyon ay sinabi niya ang isang bagay na matagal na niyang pinigilan. Hindi kita kaibigan lang, Reyna. Mahinang sinabi ni Enzo iyon. Parang huminto ang mundo nila sa sandaling iyon. Pero bago siya magsalita ulit,
ay idinugtong niya ng may kalungkutan. Pero hindi pa kita kayang mahalin, hindi pa sa ngayon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang maging handa. Gusto niyang siguraduhin kapag umibig na siya ulit ay hindi na ito galing sa takot, kundi galing sa tunay na pagpili. Hindi sila naging opisyal, pero hindi rin sila bumalik sa dati. May lambing na itinatago, may selos na hindi ipinaglalaban, at may pag-aalaga na hindi hinihingi, pero ibinibigay pa rin. Minsan nagkasakit si Enzo. Mataas ang lagnat at nag-iisa sa kanyang boarding house. Nalaman ito ni Reyna mula sa isang kaklase nito at kahit maraming trabaho sa opisina, ay naglaan siya ng oras para puntahan ang binata. Dala niya ang pagkain, prutas at gamot. Enzo, bakit hindi mo sinabi? Kung hindi pa ako nasabihan ng kaklase mo, hindi ko pa malalaman. Okay ka lang ba? Nag-aalalang sabi ni Reyna habang hinawakan ang noo ni Enzo na aapoy sa lagnat. Napatigil siya at sobrang nag-alala. Anong okay? Ang init-init mo. Pumunta siya sa maliit na kusina para kumuha ng baso ng tubig at yelo at naghanap ng tuwalya para punasan ang katawan ni Enzo. Matapos punasan, ay pinainom niya ito ng gamot at tahimik siyang umupo sa tabi nito habang hinihintay na gumana ang gamot. Touch na touch si Enzo sa lahat ng ginagawa ni Reyna. Reyna, salamat ha. Nakangiting sinabi niya iyon. Sa susunod magsabi ka agad. Masyado mo kasing sinasarili ang mga problema mo. Nandito naman ako para sa iyo. Mahalaga ka sa akin, Enzo. Palagi akong nandito para sa iyo. Huwag mong kalimutan yon. Hindi iniwan ni Reyna si Enzo ng gabing iyon. Nakatulog si Enzo sa sobrang taas ng lagnat at nang magising siya kinaumagahan, ay nakita niyang si Reyna ay nakasubsob sa kanyang braso habang nakaupo sa bangkong katabi ng kanyang higaan. Mahimbing na natutulog na parang anghel ang mukha. Napangiti si Enzo. Pinisil niya ang kamay ni Reyna at nagising ito. Good morning? Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos ka na ba? Natatarantang tanong ni Reyna habang agad na hinawakan ang noo niya. Wala ka ng lagnat. Salamat sa Diyos. Napangiti si Enzo. Magaling kang mag-alaga. Salamat Reyna ha? Wala yon. Ipaghahanda kita ng almusal. Huwag na. Kaya ko na. Promise? Hindi. Ipaghahanda kita. Gusto ko aalis ka na maayos. Napangiti na lang si Enzo at hinayaan niya ang dalaga. Ilang araw matapos noon ay isang gabi, habang umulan ng malakas ay magkasamang naglalakad sila pauwi mula sa cafe. Dito muna tayo, lumalakas ang ulan. Mababasa tayo. Sabi ni Enzo sabay turo sa waiting shed. Naupo sila sa bangkong basa pa ang gilid, pero may pagitan sa kanilang dalawa. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng ulan ang maririnig. Enzo, biglang sabi ni Reyna na seryoso ang tono. Kung sakaling mawala ako ulit. Nabigla si Enzo at napabaling sa kanya. Hindi ka mawawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Putol agad niya. Hindi mo alam iyon. Alam ko. Sagot ni Enzo na tumingin sa kanya ng diretsyo. Kasi hindi ka na umalis. Kahit nahihirapan ka na, kahit napapagod ka na, nandyan ka pa rin. Nagtagpo ang mga mata nila. Enzo, natatakot kasi ako. Pag-amin ni Reyna na may nanginginig na tinig. Pero mas natatakot akong mawala ka. Hindi na nila napigilan ang sarili nila. Dahan-dahan ay lumapat ang mga labi ni Enzo sa mga labi ni Reyna. Hindi mabilis. Hindi agresibo. Parang sinisigurado muna niya kung pwede. Hindi umatras si Reyna at doon nagtagpo sila. Marahan at alanganin. May bahid ng ulan at takot at matagal na pigil na pagmamahal. Hindi perpekto, pero totoo. Agad din silang naghiwalay. Halos sabay huminga. Reyna, seryosong sabi ni Enzo. Hindi kita kayang mahalin ng kalahati lang. Humigpit ang dibdib ni Reyna. Hindi ko rin hinihingi iyon. Hindi pa ako mayaman. Hindi pa ako tapos. Dugtong niya. Pero sigurado ako sa iyo. Lumapit si Reyna at hinawakan ang kamay niya. Enzo,
Hindi kita minahal dahil buo ka na. Isang tango. Isang desisyon. Kung papayag ka, gusto kitang ligawan dahil ayoko nang magkunwari na hindi kita mahal. Ngumiti si Reyna, ngunit may luha ang mata. Boyfriend na kita. Nagulat si Enzo at natawa. Totoo at maluwag na tawa. Ganun na lang yon? Tumango si Reyna. O ganun na lang yon. Hindi ka na kailangang manligaw dahil matagal na rin kitang minahal. At muli ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Ngayon ay mas matagal, mas dama na ang pag-ibig na matagal nilang pinigilan. Sa ilalim ng umuulan na langit, sa loob ng isang waiting shed na basa ang gilid, ay nagsimula ang tunay nilang kwento. 2 taong nagtagpo sa iisang puno, 2 pusong pareho ang sugat, 2 taong sumuko sa pagpigil at pinili na ang magmahal muli. At sa bawat araw na darating ay hindi na sila magkahiwalay pa. Magkahawak kamay, magkatulad ng tinapak na daan, magkasama sa lahat ng laban, at ligaya na naghihintay sa kanila sa unahan.